I am 33 years old, female. Panganay ako sa 10 na magkakapatid. I never experienced yung pagiging bata. I was 7 years old when I started taking care of my siblings kasi lagi kami maiiwan ng parents ko to work sa Manila. Taga-province kasi kami, yung tipong naglalaro kami ng mga pinsan ko ng tagu-taguan. Tapos may nakababa sa likod ko noon na bata. Like 2 months old pa lang yung bibi. Iiwan na ni mama din. Magpapadala lang sila through bus or sa mga lulo ko kasi di pa uso CP noon. There was a time na mama natawag sa akin ng mga kapatid ko. To make the story short, kasi kung i-detailed ko, baka abutin ako ng ilang sulat. I never felt love since kid ako. Always ako yung napapalo kahit kasalanan ng mga kapatid ko. Lumaki ako, nakatatak sa isip ko noon. Panganay ako, dapat ako ang magparaya. Panganay ako, dapat ako umitindi. Lagi ako nabubugbog. There was time na muntik pa ako mapatay ang father ko because of simple thing. Yung as in bugbog, sinampal ako, sakop tinga, suntok, tapos biniyabit ako, pinapaikot-ikot, and binitawan na muntik ko nang ikabulag. Since then, nag-iisip ako na baka hindi nila ako anak. I was 13 years old that time hanggang sa maglayas ako sa amin kasi sobrang sama ng loob ko noon. Buntis mama ko, pang 7 namin na kapatid, tapos wala kaming pagkain, as in wala, tapos malapit na mga anak si mama, wala pa gamit yung bibi namin. Doon ko mas naramdaman na hindi ako anak dahil sa mga masasakit na mga salita na narinig ko sa kanila, like wala akong kwentang anak, naturingan akong panganay, wala akong silbi. Mabuti pa daw na mag-asawa na ako. To take note, I was 13 years old that time. Naglayas ako noon, lakas loob ako nag-apply ng trabaho sa Manila bilang yaya. Taga-alaga ng bata, may tumulong sa akin na kapitbahay namin. Karating doon sa pinasukan ko, binalik ko agad yung 1 month na sahod ko. Pinadala sa kanila kinabukasan kasi umalis ako na wala talaga kaming kahit anong pagkain sa bahay. Nagustuhan ako ng amo ko at gusto niya ako pag-aralin. Ever since, gusto ko talagang makatapos kasi alam ko yun lang yung mag-aahon sa amin sa hirap. Nung mga anak na si mama ko, ayun, pinauwi ako para mag-aral. Pero yun pala, luluwas na ulit sila, iiwan ulit sa akin yung bata. Hanggang naging ganun na pag wala sila work kasi buntis ulit. Ako na masukan, pag mga anak balik ulit ako until di ko natapos high school. Fast forward year 2009, namasukan ako bilang katulong. Pero umalis ako kasi pinagsilusan ako ng amo kong babae. Nasa Manila noon si mama at sa kanya ko pumunta. By the way, prutas yung paninda nila mama, tapos yung tinutulugan namin doon is the bangkita lang. Yung higaan is kariton, tapos yung bubong yung malaking payong. Doon ko naman nakilala yung first BF ko. Una niya niligawan si mama bago ako. 1 year na kami noon nung naging matumal pagtinda at tulad ng dati sa akin na naman nabaling yung init at ulo ni mama. That was year 2010. Di ko alam saan nagmula galit niya. Pinag-aasawa niya ko, iyak. Ako nang iyak. Sabi ko ayaw ko pa kasi gusto ko mag-aral. Pilit niya ko pinasasama sa BF ko. Yung mga gamit ko tinapon niya sa gilid ng kalsada. Grabe iyak ko nun. Yung wala na ko makita sa paligid ko. Kundi si mama na lang. Nung panahon na yon, naramdaman ko ulit yung pakiramdam na anak ba talaga ako. Kasi pag may nabibigay ako, ang bait nila sa akin. Pag wala na, nag-iiba na trato sa akin. Hanggang sa sumama ko sa BF ko, tumuloy kami sa bahay ng kaibigan niya. Pero kinabukasan, umalis ako ng bahay ng friend niya. Hindi rin ako nagpaalam sa BF ko. Kasi alam ko, pipigilan niya ko na maghanap ako trabaho kasi gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Kasi ayaw ko maranasan ng mga kapatid ko yung hirap na maranasan naming mga panganay. Yung tipong matutulog ka ng kumakalamsik mura. Yung kape na stick, titimplahin sa isang pitsil na tubig para magkasya. Sa tulong ng pinsan ko, nakahanap naman ako ng work all around tapos may 2 bata. Tapos nung natanggap ko na sahod ko, di ko pa rin sila natiis. Pinapadala ko lahat ng sahod ko kasi wala naman akong ginagastos. Libre kasi lahat sa napasukan ko. Nabaitan sa akin amo ko. Tinanong ako kung gusto ko mag-aral kasi bata pa naman daw ako. At umuo ako since di ako natapos sa high school, nag-enroll ako sa ALS para kung maipapasa ko yun, pwede na ako mag-college. Nakapasok naman ako sa ALS, kaya lang malayo sa work, Tagig, Tutuban, 3 times a week pasok. 3 AM pa lang nun, gumigising na ako para gawin lahat ng trabaho kasi need ko na umalis ng 11 AM para pumasok sa school.
2 to 6 p.m. kasi po pasok ko. Tapos yung dalawang kung alaga 6 to 11 a.m. naman pasok nila. Pagkasundo ko noon sa mga bata, diretso naman ako sa sakayan ng tren. Lagi ako naghahabol noon. Tapos awian naman 9 p.m. na ako nakauwi dahil sa sobrang traffic. Lagi ko sinasabi sa sarili ko noon na once ko lang ititake ang ALS, magka-college ako at magiging. Hindi alam ng parents ko na nag-aaral ako. Natakot ako na sabihin sa kanila kasi baka pauwiin na naman ako. Habang pinagsasabay ko trabaho at pag-aaral, kami pa rin ng BF ko noon that time. Inaaya niya na ako magpakasal kaso ayaw ko. Sabi niya di naman daw ako magugutom kasi may lupa sila sa probinsya. Siya na daw bahala sa akin. Sabi ko naman, ayaw ko pa mag-asawa kasi di ko nabibigay yung buhay na pangarap ko para kila mama at sa mga kapatid ko. Medyo nagkalabuan na kami noon tapos yun pala, sinama siya ni mama sa province namin. Nalaman ko lang sa pinsan ko, wala kasi ko CP that time, nakitix lang ako pag nagpapadalak kila mama. Ang dami nakarating sa akin na chismis na parang may something daw sa BF ko at sa sister ko yung sumunod sa akin. Never ko pinag-isipan ng di maganda kapatid ko kahit alam ko na posibleng baka meron nga. Hanggang sa nagbakasyon ako sa probinsya namin, andun pa rin BF ko at doon ko naramdaman na parang may mali. Doon na yung mga sama ng tingin sa akin ng mga kapatid ko tapos para siyang galit sa akin. Hindi ko yun pinansin hanggang sa nakabalik ako sa trabaho, nag-message ulit sa akin pinsan ko noon na nakita sila dalawa na naghahalikan. Nung time na yon sa bahay sila mama at papa at alam ko na may alam sila. Ko noon kung may gusto siya sa kapatid ko. Magpaparaya ako basta mahalin niya kapatid ko kasi alam ko at ramdam ko na may kinuha na siya sa kapatid ko. Never ako nagalit sa kapatid ko noon kahit sinasampal na ko ng katotohanan na pinatulan niya BF ko. Katwiran ko kasi pag mahal ka ng lalaki kahit ano patukso ang nasa harapan niya, ikaw pa rin ang pipiliin. Nakipaghiwalay na ko noon sa kanya pero ayaw niya. Meron pang para di ko siya hiwalayan, magpapakamatay siya. Binangga niya yung tricycle na dinadrive niya sa poste. Doon ko mas na-realize na hindi ko deserve manipulated na tao and we broke up. Never na nalaman ng kapatid ko na alam ko yung about sa kanila. Fast forward, nakapasok ako sa ALS, nag-enroll ako ng college, di pa rin alam ng parents ko na nag-aaral ako. Kasi tuloy pa rin yung support ko sa kanila. Tapos si mama di na nagbalik noon ng Manila, sa bahay na lang siya. Year 2013, I was in second year college, final exam namin sa school, din 10 p.m. nung natanggap ko ng masamang balita na may nangyari kay mama. Sumuka daw ng maraming dugo at hindi na humihinga. Sinugod nila sa hospital. Grabe yung panic ko noon. Iyak ako ng iyak. Gustong gusto ko kagad umuwi pero ang layo ko. Kasi kahit hindi maganda yung trato sa akin ni mama at papa, mahal na mahal ko sila. Takot ako na mawala sila. Sa lahat ng ginawa nila sa akin, di ko pa rin sila kaya talikuran. Kinabukasan, umuwi kagad ako. Noon, diretso ako ng hospital. Nakita ko yung kawawang sitwasyon ni mama. Sobrang payat niya, butot balat, para siyang kalansay na may balat. Sabi ko, bakit nagganon si mama? Ang finding sa kanya, TB, MDR, as in malala pa sa cancer. Grabe yung takot ko noon. Tapos si papa at mga kapatid ko, sinabihan ako na ako na daw bahala kay mama. Nung mga time na yon, never ako nagpakita na pinanghinaan ako ng loob. Never ako umiyak sa harap nila. Dumating kami sa point na parang baby si mama, nakadiaper, pupo at dumi niya ako ang naglilinis. Yung di siya makatulog na nakahiga kaya sa dibdib ko siya matutulog. Nakadapa yung parang baby talaga. Pang-anim na araw namin sa hospital noon, kukunan siya ng BP tapos yung nurse pinalabas ako. Kakausapin daw ako nung lumabas kami, sabi ng nurse mag-ready na daw kami. Kasi baka oras na lang itagal ni mama. Di na daw umaangat pulso niya. Doon ako nang hina, umiyak at nagdasal. Sabi ko kay God, ibalato niya muna sa akin sila mama. Kasi di ko pa napaparana sa kanila yung buhay na pangarap ko, yung buhay na masaya, sagana at payapa. Pagpasok ko nun sa kwarto, nilapitan ko si mama, iba na yung lamig na gumagapang sa kanya. Tapos hinawakan niya ko sa kamay, nagpapaalam na siya na ako na daw bahala sa mga kapatid ko. Kasi alam naman daw niya na di ko sila pababayaan. Doon na ako bumigay, umiyak ako, niyakap ko si mama, sabi ko, lumaban siya kung kinakailangan, na huminti ako sa pag-aaral para alagaan siya, gagawin ko. Kasi baliwala naman yung pagiging successful ko kung wala na siya, na kaya ko
Kaya ako nagsisikap is para sa kanya, sa kanila. Sabi ko kay mama noon, lumaban siya kahit para sa sarili niya na lang kasi ako lumalaban para sa lahat. Sa mga nangyari noon, never ko question si God. Never ako nagsabi sa kanya, bakit kami yung nakaranas ng ganun? Kasi alam ko bawat tao may kanya-kanyang pinagdaanan. Lagi ko lang sinasabi na naniniwala ko sa kanya. Naniniwala ko na pagsubok lang lahat. Naniniwala ko na pinapatatag niya lang kami bilang pamilya. Na naniniwala ko sa miracles. Nung nakita ni mama na umiyak ako, umiyak din siya tapos sabi niya sige laban lang ako. And then miracles happened, bigla na lang siya naghanap ng pagkain. After a week, naging okay na si mama at bumalik na ako sa work ko. Naghabol ako ng finals ko, buti na lang mababait prof ko, hindi ako binagsak. After 1 month nung nangyari kay mama, nakatanggap na naman ako ng tawag, nag 50-50 ulit si mama. Kailangan daw ma-confine. Second year college pa rin ako noon, second sem. Dinala namin si mama sa San Lazaro at doon na-confine sa TB ward. Kailangan ni mama ng masustasyang pagkain dahil kailangan ko ng mas malaking pera. Para masuportahan si mama, nag-apply ako sa call center, nakapasa ako sa training and hire. Sobrang nakakapagod noon. Wala akong pahinga, bahay, school, trabaho at hospital gawa ko 3 hours lang tulog ko. Nakaya kong pagsabay-sabayin. February si mama nung pinasok sa San Lazaro, 6 na buwan siyang na-confine. 3 times siyang ni-revive and with God's will, in-declare siya na heal na August. Kaya lang, lagi siyang may bitbit na oxygen kasi mabilis na siya hingalin. Akala ko nung nakalabas na si mama, okay na lahat. I was in 3rd year college noon, year 2014. Nung time na nauso tukhang, 10:30 PM, nakatanggap ako ng tawag. Nag-iyakan sila, binaril daw si papa sa ulo ang tama. Grabe yung time na yon, nagdilim paningin ko tapos hinimatay ako. Pagising ko, tumawag ako sa bahay, tinanong ko kung anong nangyari, kumusta si papa, takot na takot ako noon. Nanonood daw sila ng TV tapos nakarinig sila ng putok. Akala daw nila may sumabog na ilaw tapos bigla na lang daw bumagsak si papa, duguan. Yung bintana kasi sa probinsya, grills lang tapos may kortina doon, daw nilusot yung baril. Hindi ako nakatulog noon, gusto ko hilahin ang mga oras. Gusto ko na kagad umuwi. Di lang ako pinayagan ng mga amo ko. Nasa biyahe pa lang ako, iyak ako ng iyak, sabi ko kay God, huwag niya muna kukunin si Papa, nagpipray ako sa kanya, na ibigay niya muna sa akin si Papa, na mabuhay lang si Papa kahit habang buhay ko sila palagi sisilbihan. Nung nakarating ako sa probinsya sa hospital, ako dumiritso, nakita ko si Papa may binda buong ulo niya, puno ng dugo. Maga yung mga muka, pikit yung mga mata. Tapos nung narinig niya na tinawag ko siya, sumagot siya. Grabe yung pasasalamat ko kay God. Sabi ko, buhay yung papa ko. Dapli sa ulo yung tama niya ng bala. Tagos sa balikat, 2 yung tama ni papa. Kinagabihan din, pinalipat ko ng hospital si papa kasi delikado, baka balikan siya. Binahe namin si papa sa ambulance at buong biyahe na yon, yung takot sa dibdib ko hindi mawawala. Yung puso ko parang nasa lalamunan ko. Kung ano-ano ang iniisip ko, naisip ko na baka nasundan kami o harangin yung sinasakyan namin. Buong biyahe akong walang ginawa kundi magdasal. Nung makarating kami sa hospital, since public siya, bilang lang yung mga doktor. Kaya yung sugat ni Papa, ako ang naglilinis. Yung butas ng sugat niya is pwede pasok yung hintutur. Hindi naman ako naka-exam noon, pero nawaliwala ko kasi iniisip ko na yung pag-aaral pwede balikan pero yung magulang di mapapalitan. Habang inalagaan ko si Papa noon, never sumagi sa isip ko na pabayaan siya sa kabila ng lahat ng ginawa niyang pananakit sa akin. Di sumagi sa isip ko na gumanti sa kanya. Nakuha yung bala sa ulo ni Papa pero yung sa balikat niya andun pa rin hanggang ngayon. Sabi ng doktor, okay lang naman daw. Fast forward. After nung nangyari kay Papa, naghabol ulit ako ng mga exam at the age of 24. Nakagraduate ako ng college, BS in Business Administration, major in Marketing. Currently working as Executive Assistant, single as of now. Kasi gusto ko muna mapagtapos ng pag-aaral mga kapatid ko. Sa ngayon kasi 5 sila pinag-aaral ko, 2 high school and 3 graduating ng senior high. At sabay-sabay sila na magka-college. Ako lang kasi susuporta sa kanila si mama at papa di ko pinagtatrabaho. Yung mga sumunod naman sa akin hanggang sa pang-5, may mga pamilya na at anak. Kaya ako na lang talaga sumusuporta sa pag-aaral sa kanila. Gusto ko kasi if ever man na makapasok ako sa relationship, yung totoo na yung siya na yung priority ko, wala nang kaagaw. Gusto ko muna makita na okay na mga kapatid ko, tsaka na ako bubawi sa sarili ko. Ngayon sila na muna. Siguro may magsasabi na martyr ako.
Nasa dami ng ginawa na nilang mali sa akin, pwede ko na sila talikuran. Isip ko rin yan, mas pinili ko na lang magpatawad and maniwala na may plan si God. Kung ano man yun, magtitiwala ako sa Kanya. Yung galit kasi wala naman siya magagawa eh. Kaya mas piliin na natin na maging mabuti kasi at the end of the day, balik lahat. Sabi nga kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin. By the way, confirmed din na hindi nila ako anak. Si Papa ang blood type is O, si Mama AB at ako B+. Gumaan pakiramdam ko while typing this. Umiyak ako kasi may pain pa rin pero sabi ko nga may plan si God.